Ito po yung aming 4 days old. Yan, may kasama pong pabo, no? At yan po yung aming ginagawa ngayon na patungan po ng plastic matting nito. Ito po yung papatong namin, plastic matting. Yan po guys, so itong update natin ngayon. So, yan po. Good morning. It's me, Lison Kip from Davao City, Itik Farming Davao. Guys, ang update natin ngayon sa bago nating brooding facilities, since marami na tayong pinapisa. Hindi ko na na-upload to, hindi ko na napakita sa inyo previous months kasi gusto kong i-surprise ko kayo, no? Yung update natin sa ating lagyanan ng ducklings. So far, ngayon pa rin ang kuha namin, yan po ang kuha namin, crates namin, yung mga plastic crates, yung aming nilalagyan sa mga ducklings pag nililigpit namin kung gabi, hapon, tuwing hapon. And then, may ipapakita ko sa inyo po nung yung nakabili ako sa mga surplus, Japan surplus, yung aming lagyanan ng ducklings na folded, no, plastic. Maganda yun, matibay. Ngayon, tinanggal na namin po yung malaking harang na yero. Ang balak ko po niyan, mamaya ipapakita ko, ay i-plastic matting namin. Okay, so tara, samahan niyo ako sa aking video. Tara, let's go. Ayan, so ngayon unahin natin ang aming lagyanan ng crates, lagyanan ng ducklings. Ano na bibili ko sa Japan surplus. Yan ah. Kasi kung bibilhin mo to sa Lazada o sa mga online, mahal na. Ito yun, tingnan nyo guys. Ayan, so, ganito. Sobrang tibay ang kanyang materials. Wala na, oh. Yan lang. Kakasya to ng, kung di old lang, 120 ducklings. No? Yan. Pero kung 1 week old na, okay, so 1 week old na, ay 100 lang. Ganito lang pag fold. Okay, ganito. Ganun mo lang, press mo ng ganon. Yan. Wala na. Kung ba na din kabilaan, wala na. Dapat ito, wala. Dito na. Di ba? So, thanks God kasi nakakita tayo ng durable na lagyan na ng ducklings. Okay. So, shout out tayo, no, sa mga yung taga mga Iyog family diyan sa Oroquita City. So, may biyahe po kami sa Oroquita. Yun yung una nating i-update. Pangalawa po yung gawin na natin plastic matting, itodo na natin talaga. Ayan po. Ito, plastic matting. Dati, naglalagay kami ng yung pinaka-beddings po sa aming brooding is rice hull. O yung nahirapan kami sa rice hull kasi yung yung mga maggots, no? Pag hindi mo siya palaging pinapalitan. So, instead, bumibili kami ng lupa na mountain mix. Hindi talaga siya magputik. Ganito kagaya nito, mountain mix to eh. Yan, mountain mix yan. So, pang tambak talaga yan. Eh ngayon, may opportunity na nagbibenta ng si Ranli Salang. Bininta niya to sa amin. Yung taga may itik din sa Banay-Banay. Pinabili niya, no? Binili ko ng magkano ba to? Bili ko 80 pesos. Yun. 1 by 3. So, instead na hindi namin muna galawin yung brooding. Gawa po ng na pupusugi tayo nito na bibilhin. Hindi naman pupusugi pero na nakatulong din po na kailangan mag-upgrade, no? So, ito guys kasi kailangan na namin i-upgrade tong aming brooding facilities kasi atis man lang pagka yung sinabi natin niya quality, bahala na yung aming ang aming investment nandun sa pag-develop ng pag-improve po ng aming facility sa lagyan na ng ducklings ay talagang maka-proud po ba yung ganong sit up po ng ating brooding. So yan, ito na po. So at the same time, patuloy pong gumagawa sila ni Omar saka si Alan yung mason, si Roy. Gumagawa din si Roy yung aking manager dito sa mga ducklings. So yun na. So na yun,
Bali yung dati, ito yun. Makikita nyo. May file dito. Yan, naka-hollow block. Pero, ang downside lang dito, pagka dinikit yung aking tupa dito, alam niyo guys, matutupi ko eh. Oh, you know. So ngayon, nagplaplanuhan namin, total itodo na natin, i-file na natin ito. Yung complete na talaga hanggang dito. Tapos sa taas, screen na to. So yun lang, abangan nyo to, matatapos to mga ilang araw. Tapos lahat ng aming setup dito guys, tulad nito, ang pinaka-apakan sa lalapagan talaga sa aming plastic matting is semento. Yun po. Yun po. Yun po. Yun ka. Oh, shout out. Tapos yung ginagawa ngayon, kasalukuyan ay 10 by 20 feet, no? Ang aming lawak ng hindi kasali nung nandun sa dulo. Yun yung mga ducklings namin. Okay, ito yung 5 days old, about to kanang hatid sa mga client, no? And then ito po yung talagang talagang binabadali na talaga na matapos kasi tag-ulan na ngayon tag-ulan na, so kailangan matapos to. Ang the whole plan talaga nito sa aming brooding ay naka-set up yung yung ito sa ilalim, nakaangat ng number 4 ito may pinaka-parlins to, pero ang gagawin ko dito guys is semento. Yun. Pangalawa, iangat to, sprayhan sa baba. Pangalawa, may siya dito, parang ito. Okay, dito po yung aming pinaka-drainage, tapos maglalagay kami ng septic tank yan. Tapos dun yung ipot. So every time mag-harvest, spray. Tapos lahat ito nakabakod talaga ng piling. At the same time, gagawa tayo ng pot batting, no? Lahat ng papasok dito, ang mga mga workers lang, tapos pagpasok nila, iba yung suot nila na sleepers. So talagang ginagawa natin na as long as ma-improve natin, no? Ma-improve man talaga natin, gagawin na natin, todo na natin to. Para nasa ganun yung maka-acquire ng ating ducklings, ay talagang sulit yung na-acquire nila ng mga ducklings na F1 Itik Pinas. No, maganda na rin ating ating brooding facilities, ang ating quality ng itik at yung ating quality ng brooding, atong breeder na si Ceres Bahaya, at naging nucleus farm na naman tayo, si Ceres Bahaya. So ang nucleus farm hindi naman sa pagmamalaki, isang kumbaga taas po siya sa sa breeder. Hindi lang breeder na certify, kundi yung nucleus farm, yun yung pong technology. To give you an example, yung technology na ginagawa ng Bureau of Animal Industry ay nagpartner siya sa private sector. Kung baga si Ceres Bahaya ay may ginagawang technique, no, yung pamamaraan paano i-breed yung ipaparamihin yung mga peristock. Yan, hindi ko lang siguro exactly ma-explain, pero at the same time, at least tapat na yung napakilala namin niya. Yun po yung aming talagang hinahawakan na pinaka-age dito sa Davao City. So kayo po dyan, kung gusto nyo magka-acquire po ng ducklings sa amin through schedule, lahat naman tayo mabibigyan talaga ng ducklings. Ang pinakamarami natin guys, i-timing nyo ngayong September. Sige. So itutur ko kayo para ma-explain ko pa. Ayan po. By the way, ang gamit namin dito ay sarimanok feeds. Yan po. Yan po yung quality talaga ng ating itik. Yung mga itim-itim dyan, lalaki yan. No? This is pure F1 Itik Pinas. 4 days old. And pangsamantalan, dito namin nilagay sa lupa muna. Kasi habang tinatrabaho to dito,
And yun naman sa kabila po guys, yun po yung mga D-old, no, kalalapag lang today. Ayan po. So yun po sa aming setup. Dito po yung kuan, ulitin ko po, dito po yung daanan, yung pinakapinto. Maglalagay tayo ng footbath dito. And then meron ho kaming quarantine dito din na maliit. Na yung mga mahihina dito namin nilalagay. Di ba? Ito din yung mga lalaki dito namin nilagay. Pangsamantala din po para at least mahiwalay na siya doon sa mga pili na mga babae. Yan. So yun po ang aming kuan, ang aming pinaka-setup. Tingnan niyo dito sa gilid guys, oh. At least makita niyo. Oh, yan yung dati. Pero yung kuan lang talaga ang tawagan, yung disadvantage, yung pagka kuan po ng tupa ay talagang mayupi, no? Awi. Oh, so, di ba, secure na natin tong ating facilities kasi total sustainable and total hindi naman talaga tayo ngayon lang nagpapapisa, no? Kailangan talaga ng magandang facilities sa mga itik kasi maliser namin yung mortality at syempre bahala na medyo magastos pagka ganito, babalik na namin yung kung ano yung aming na-gain for ilang beses kami nagpahaso. Binabalik lang po namin dito sa aming setup ng aming lagyanan ng ducklings. Yan. Yan po. So sana matapos na, at least makapagkuha na, ano na yung mga ducklings natin. Ma-plaster na po. Yan po yung aming setup. By the way, nakalimutan ko pong ibanggit ang water system. Maganda yung water system nito guys. Okay, huwag po kayo mag-alala. Lahat po ng aming pag natapos na talaga to, talagang ipapakita ko sa inyo yung aming water system. DIY, no? Yung gawa-gawa lang talaga namin, yung analysis yun na sa habang panahon namin na ano ba talagang pwede. Ito na yung aming nasa-serve ngayon. Sana po may naitulong. Sana po nakatulong po. Hanggang sa ating waterer, hindi na po kami naglalagay ng mga small stone, yung maliit na bato. Yan na po, binubutasan na namin. Okay, so hanggang dyan na lang. Shout out po sa lahat ng may mag-itik. Pasensya na po, medyo tagal-tagal tayo nag-upload ng ating video. Gawa po ng patuloy po tayong sobrang busy po talaga, no? So sana po ang video na ito nakatulong po sa inyo. Lahat po ng nagpapisa dyan, sana po ay nakatulong din yung ating tutorial, no? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po nagpapisa. Maraming salamat po sa palagi niyong panonood sa aking video. It's me, Lee Songkip from Davao City. And God bless. Bye-bye.